Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kinigiliw, no? Ang tema po natin sa gabing ito, no? 2 punto po ang ibabahagi ko sa inyo sa gabing ito. Ang unang punto ay ang pagpapakain ng ating Panginoong Jesucristo sa isang tao na nagkanulo sa Kanya, no? Bakit pinakain ng ating Panginoong Jesucristo ang isang tao na nagkanulo sa Kanya? At ang pangalawa, ang pagsisisi ni Judas, no? Ang pagsisisi ni Judas. Ano nga ba ang nakapaloob sa salita na ito ng Panginoon, no? Bakit nagsisi si Judas? At alam nyo mga ginigiliw, no? Hindi ko po sinasabi na dahil nagsisi na si Judas ay siya ay naligtas, mga ginigiliw. Himay-himayin po natin ang salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw, ayon sa kanyang kapahayagan, no, sa ating sa gabing ito, mga ginigiliw. Alam nyo, no, sa unang tema na pagpapakain ng ating Panginoong Jesucristo sa isa sa kanyang mga lagad ng tinapay, no, ng tinapay sa huling hapunan, mga ginigiliw. Ano nga ba ang sinisimbolo ng tinapay na ito na ipinakain ng ating Panginoong Jesucristo kay Judas sa isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo na nagkanulo sa Kanya, mga ginigiliw? Sa kanilang pagtitipon sa huling hapunan, mga ginigiliw, pwede lang naman sabihin, no? Pwede lang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, pwede lang niyang paalisin si Judas para hindi niya matikman or hindi niya makain yung tinapay na ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, mga ginigiliw. Dahil alam naman niya na ipagkakanulo siya ng isang tao na ito na si Judas, mga ginigiliw. Dito makikita pa rin natin ang grasya at habag ng Diyos na kung minsan, no, yung pagkakanulo na ito na ginawa ni Judas, ito ay sumisimbolo rin sa atin kung minsan, no, ipinagkakanulo rin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga ginigiliw, hindi lang si Judas ang nagkanulo sa Kanya, tayo rin. Ipinagkakanulo rin natin, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang grasya at awa, mga ginigiliw, no? Na despite sa pagkakanulo sa Kanya ng isang tao na pinakain niya ng Kanyang palad, pinakain niya ng salita ng halos 3 taon, mga ginigiliw, ipinamalas pa rin at ipinaranas pa rin ng ating Panginoong Jesucristo ang Kanyang pagmamahal, mga ginigiliw. Ano nga ba ang sinisimbolo ng tinapay na ito na ipinakain ng ating Panginoong Jesucristo kay Judas, mga ginigiliw? Ang tinapay na ito ay sumisimbolo ng Kanyang katawan, mga ginigiliw. Sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kung babasahin po natin ito sa Matthew 26:26, no? Ang sabi niya po dito sa Mateo 26, ito ang patungkol sa banal na hapunan, no? Sabi niya dito, habang sila'y kumakain, sabi niya po, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon.
ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Yung tinapay na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa isang tao na nagkanulo at nagtaksil sa Kanya ay sumisimbolo ng Kanyang katawan, mga ginigiliw. At sabi niya dito sa 27, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na iinumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Napakalinaw, mga ginigiliw, ang pagkasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na yung tinapay na yon ay sumisimbolo ng kanyang katawan. Mga ginigiliw. Alam naman natin na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, iyon ang kanyang inialay, ang kanyang buhay, para maranasan niya ang hirap at sakit, mga ginigiliw, upang sa ganon ay maranasan po natin ang kapatawaran ng ating kasalanan, maranasan natin ang kagalingan ng ating mga sugat nung siya ay ipinako sa krus, mga ginigiliw. Yun ang kahalagahan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, na ibinigay niya ang kanyang buhay, mga ginigiliw, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Katulad ng sinasabi niya po sa John 3:16, na gayon na lamang ang pagsinta at pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, yung kanyang katawan, ang kanyang buhay, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Kaya iyon ang kalagahan ng pagtanggap natin ng tinapay, no? Ng tinapay ng buhay. Yun ang binibigay ng pastol sa atin, no? Kaya ginagawa po natin ito every first Sunday of the month. Pero yung mga ibang churches po, ginagawa din po nila ito ng every Sunday, kada linggo, ginagawa po nila ito. Yung huling hapunan, pagtanggap sa tinapay na ito, na yung tinapay na ito ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagtanggap sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakapalad, no? Imagine that, no? Kahit ipinagkanulo ni Judas ang ating Panginoong Jesucristo, ipinamalas pa rin at ipinaranas pa rin ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanya ang tinapay ng buhay, na yung tinapay na yon ay sumisimbolo ng Kanyang katawan, mga binigiliw. Kung babasahin po natin dito sa Mateo 27, mga ginigiliw, no? Alam nyo, kung hindi nagsisi si Judas at hindi niya ibinalik ang pilak na bayad ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa mga pari, mga ginigiliw, lumalabas na wala ang katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo. Ipinapakita, mga ginigiliw, ng salita na ito ng Panginoon, yung pagsisisi ni Judas upang ipakita niya na ang katotohanan ay masusumpuan natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. May katotohanan po ang salita ng Panginoon. Yung claim po ng ating Panginoong Jesucristo sa John 14:6,
na I am the way, the truth, and the life. Ako ang katotohanan, ako ang daan at ang buhay. Na totoo po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, to yung patungkol sa kanyang sarili na siya ang katotohanan, mga ginigilaw. Kaya makita natin dito, nagsisi si Judas. Sabi niya po dito sa 27, no? Sabi niya, magsimula po tayo sa 27:1. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nilang may patay si Jesus. Kung natatandaan nyo yung sinasabi ko, mga ginigiliw, na kung sino pa yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pari na ito, na pinili ng Diyos na kanyang bayan, sila pa ang nag-iisip ng puro patay. Oo, puro patay ang sinasabi nila. Kaya sila mismo ang nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo ng mga lingkod na ito na pinili ng Diyos, mga kinikiliw. Opo. Yung mga pari na ito ang nagpapatay at mga pinuno ng bayan, sila ang nagpapako at nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sabi niya dito sa 27:2, siya'y kanilang iginapos at dinala kay Pilato na gobernador. Punta na po tayo dito sa 3 ng Mateo 27:3. Nang malaman ng taksil na si Judas, na si Jesus ay nahatulang mamatay. Nalaman na po ni Judas na yung Judas na ito yung pinakain ng ating Panginoong Jesucristo ng tinapay. Na yung tinapay na yon ay sumisimbolo ng kanyang katawan. Mga ginigiliw. Nung nalaman niya na nahatulan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, hinatulan siya ng mga pinuno ng bayan at ng mga pare, mga ginigiliw. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. Nagsisi po si Judas. At isinakuli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sabi niya po, mga ginigiliw. So makikita natin dito na nagkamali si Judas ng kanyang desisyon nung ipinagkanulo niya ang isang tao na walang kasalanan, mga ginigiliw. Kaya kung ipinapabasa sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito, mga ginigiliw, ay si Judas, si panagkanulo niya, kilala mo si Judas? Oo, yan ang nag-betray kay Jesus Christ. Alam niyo, yun yung betrayal, this is the great betrayal in the history of mankind, yung ginawa ni Judas. Pero kapag ipinapabasa sa atin ng Panginoon yung betrayal na ito ni Judas, ibig sabihin, may mensahe sa atin ngayon ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ibig sabihin, tayo rin, ipinagkakanulo rin natin ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Pastor, sa anong paraan ko po ipinagkanulo ang aking Panginoong Jesucristo? Maraming paraan ng pagkakanulo po natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kung tayo ay patuloy pa rin na bumabalik sa ating mga kasalanan. Kung patuloy pa rin tayong gumagawa at bumabalik sa ating mga kasalanan, iyan ay pagkakanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Natapos na ni Judas yung pagkakanulo. Kung bakit ipinapabasa sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo ang mga bagay na ito upang itama yung mga maling ginagawa po natin. Dahil tayo rin mismo ipinagkakanulo rin natin ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw,
sa pamamagitan ng pagpapatuloy po natin sa paggawa ng kasalanan. Opo. Nagmumura pa rin tayo, nagsisinungaling pa rin tayo. Di ba? Minamaliit pa rin natin yung kapwa natin. Opo, yun ay isang paraan ng pagkakanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Opo. Kaya nga nasulat ang mga salitang ito upang itama po natin yung mga pagkakamali na ito na ginagawa po natin bilang isang Kristiyano, mga ginigiliw. Di ba? Opo. Kaya kung babasahin natin dito sa Mateo 27:4, sabi niya po, sinabi niya, nagkasala ako. Imagine, mabuti pa si Judas. Inamin niya sa kanyang sarili na siya ay nagkasala. Nagkasala po ako, Panginoon. Ang Diyos, alam niya po kung ano ang nilulunggatin ng ating puso. Alam niya kung ano ang laman ng ating puso, mga ginigiliw. Pero tayo kung minsan, no? Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ayaw pa rin natin umamin, ayaw nating tanggapin yung mga pagkakamali po natin sa ating buhay. Ayaw natin ng correction. Diba? Pag tinatama tayo ng salita ng Panginoon, hindi ka ako yung, para sa kumpare ko yung, ay para siguro kayo po nito. Tayo ang kinakausap ng Panginoon. Napakapalad po natin pag tinutuwid tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng koreksyon ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo bastardo. Ibig sabihin, concern pa rin sa atin ngayon ang Diyos. Ibig sabihin, mahal pa rin tayo ng Panginoon dahil gusto pa rin niya tayo na ituwid sa mga maling ginagawa po natin sa ating buhay, mga ginigiliw. Katulad ni Judas. Pwede lang niyang paalisin si Judas noon nung nagkakatipon sila sa Last Supper para hindi niya matikman yung tinapay na ibibigay niya sa huling hapunan. Pwede lang niyang paalisin si Judas kasi siya ang tagahawak ng pera, tagahawak ng kaban ng bayan. Judas, pwedeng bumili ka muna ng kagamitan natin para sa bukas. Sasabihin lang niya ganun para alis, para hindi niya matikman sana yung tinapay. Pero hindi. Isinausaw pa niya yung tinapay na yung isinausaw niya sa alak na yung alak na yon ay sumisimbolo sa dugo, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo at ipinakain niya, ibinigay niya kay Judas. Ipinatanggap pa rin niya sa kanya yung kanyang katawan. Mga ginigiliw na yung tinapay na yon ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya napakalawak po yung grasya at awa sa atin ng Panginoon. Imagine that. Ipinagkanulunan natin siya, ipinapamalas pa rin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Ibinibigay pa rin niya ang kanyang katawan upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Kaya, tumatawag po sa atin ng Panginoon upang tayo ay magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Kaya nga, meron siyang sinabi sa Peter kung bakit nauudlot ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dahil gusto niya na lahat tayo ay hindi mapahamak. Dahil gusto ng Panginoon na lahat tayo ay maligtas. Dahil napakahirap pong maligtas. Yung pari nga, yung mga punong pari ng bayang Israel, pinili na sila ng Diyos pero dinala pa rin sila sa impyerno. How much more tayo na isang hentil lang, mga ginigiliw. Ang akala kasi ng tao, napakabilis, napakadaling pumasok sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Hindi po. Marami, sabi niya po sa Matthew 7:21, di ba? Marami ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon.
Pero sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Ang pinagsasabihan ng Panginoon sa Matthew 7:21 ay yung nakakilala ng katotohanan. Yung maraming alam sa salita ng Panginoon, pero hindi nila isinabuhay, hindi nila isinagawa yung salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Dito yung mga taong hindi alam ang Panginoon, wala na tayong pakialam doon kasi nahatulan na sila. Yun ang sinasabi niya sa John 3:18. Yung mga hindi sumusunod sa Panginoon, meron na silang kahatulan. Pero, meron siyang sinabi dito sa Peter din, mga ginigiliw, na ang judgment, no, yung paghatol, no, ng Diyos ay magsisimula sa kanyang sambayanan. Magsisimula po sa sambayanan ng Diyos sa mga Kristiyano. Opo, tayo. Mga ginigiliw. Kaya, when we are in the edge of death, yun ang tatanungin sa atin ng Panginoon, anong ginawa mo sa salita ko? Anong ginawa mo? Isinagawa mo ba? Isinabuhay mo ba yung salita na narinig mo, na nabasa mo? Yun ang tatanungin sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya, dito, napakalaga na isabuhay natin yung salita ng Panginoon. Gawin natin. Oo, gawin po natin. Yung salita, mga ginigiliw. No? So, yun po yung mensahe sa atin ng Panginoon sa gabing ito, no? Na yung pagtataksil ni Judas ay hindi lang si Judas, hindi lang siya ang nagtaksil sa ating Panginoon. Tayo rin, mga ginigiliw. Nagtataksil din tayo sa ating Panginoon kung tayo ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kaya habang maaga pa, mga ginigiliw, no, ang Diyos tumatawag po sa atin upang isuko po natin ang ating buhay sa Kanya, upang tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga ginigiliw. Opo. So, yun lamang po. I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon at sa mga patuloy po na nanonood at tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon, sa mga sumusunod po sa gawain na ito ng Panginoon. I-share po natin ang magandang balita na ito ng Panginoon upang marami pa po ang makatanggap ng katotohanan, marami pa po ang makakakilala sa Panginoon, mga ginigiliw. Malay natin na tayo ang gagamitin ng Panginoon na daluyan ng pagpapala, no? Daluyan ng isang tao na gusto na maligtas pa, mga ginigiliw. So maraming salamat po. Mag-share po sa pastora. Magandang gabi po sa ating lahat, no? God bless everyone. Kay Pastor Romy, magandang gabi po. Kay classmate ko, Bok, Sergeant Roderick, at kay Ma'am Annalisa Pascual, at sa lahat po, hindi ko po mabasa lahat yung mga pangalan nyo, sa mga nanonood. God bless po sa inyo. I love you with the love of the Lord. God bless everyone.